Amen. Charity Day po mga kabiyaya. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po may nagkasama-sama upang magpuri, magluwalhati at magpasalamat sa ating mabuti at tapat na Panginoon. Maaari po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Nagbago man po ang taon, ngunit ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagbabago. His word says that surely goodness and favor shall follow us all the days of our lives. Let us all clap our hands to the Lord. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Jesus. We glorify your name, Lord. Hallelujah.
more than enough for us, Lord. Hallelujah. We just want to praise and lift your name on high, Lord. Hallelujah, Jesus. Let us all continue in the spirit of worship. Thank you, Jesus.
favored and blessed. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa assurance that we are blessed and highly favored. Hallelujah. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Bago po tayo magsiupo, maaari po ba nating batiin ang bawat isa ng 2 thumbs up, you are Charito. Hallelujah! Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to the Lord. Praise God. Well, how are you today? All is well. Pakibati naman ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? I'm sure you do. Do you confess that every day? Amen. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of Let's give the Lord a good clap of praise. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also, joining us online, our full grace brothers and sisters from different parts of our country. Luzon, Visayas and Mindanao, and from different parts of our country, also from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Welcome. Welcome everyone. Welcome po kayo dito sa aming EMI online broadcast. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama niyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang nuggets of grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang masaganang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa gamit ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. Today is your healing day. One more time, please. Today is your healing day. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today
is your healing day. If you believe that, say amen. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. You may want to send us digital stars as you support this ministry and our vision of reaching our nation and beyond with the message of full grace. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya tuwing linggo. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, lahat ng halaga ay mahalaga, maliit man o malaki ay mahalaga sa gawain ng ating Panginoon. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito sa oras na ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na sinulat ni Bishop Emmy. Our featured e-book today is entitled, A Fresh Start. How to have a fresh start with faith. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Para po sa mga kabiyaya po natin na wala pang kopya ng Our Daily Grace 2024 devotional ebook. Our Daily Grace devotional for January 2024 is now and still available. This ebook is not for sale. This is our thank you gift for your minimum offering of 200 pesos towards supporting our mission to bring the message of full grace to our nation and beyond. For more information regarding our Daily Grace Devotional ebook 2024, please connect with us through Charito Shop or better yet, through the EMI page. You can see the link on your screen. Maraming salamat po. Sa lahat ng ating mga kabiyaya na nasa mga probinsya ng Calabarzon, Cavite, Laguna,
Batangas, Rizal at Quezon. Magkakaroon po tayo ng Full Grace Conference 2024 Calabarzon sa temang Grace and Leadership, Marriage, Family, and Ministry. Ito po'y gaganapin sa January 19, Friday, 6 p.m. at Jesus Our Abundant Life Church, Batangas City, Batangas. For more information regarding this conference, please contact Full Grace Calabarzon. Jesus Our Abundant Life Church, Batangas City, or better yet, connect with us through the EMI page. You can see the link on your screen. Take note, this conference is free and open for all. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains Part 127. Today we're going to talk about a journey with faith. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we're so very thankful for how you have guided us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. It is always with great joy and delight to be found in your presence. For in your presence there is fullness of joy. Even as the psalmist says, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. For in your presence there is peace, there is joy. We commit to you this learning time as we always do. And even as we always pray, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone, especially those who are watching this broadcast. We lift them up before you. We commit to you this time, all by your grace, for your glory, we pray, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. A journey with faith. Entering the new year is like embarking in a journey. And in this journey, faith is not an option, but of a great necessity. Pagbagtas natin dito sa bagong taon po na ito ay katulad sa paglalakbay. At ang paglalakbay na ito, kailangan natin ng pananampalataya. Hindi po ito option. Ito po ay necessity. Sapagkat ang kawalan ng pananampalataya ay kawalan ng tagumpay. Even as the Bible affirms, this is our victory, even our faith. Ang ating pananampalataya ang nagbibigay ng seguridad na pagbagtas natin dito sa bagong taon, tayo hindi nagbabakasakaling magtagumpay. Sigurado tayong magtatagumpay tayo sapagkat hindi maaring mabigo ang pananampalataya. In this journey, faith is extremely necessary. That is why we need to start this year, this brand new year, with faith. So let's talk about faith. What is faith? Hebrews 11:1. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Magkaiba po ang faith at hope. Ang nagbibigay po ng substance sa hope ay ang faith. Faith is now, hope is tomorrow. Umaasa ako, ibig sabihin, mangyayari pa lang. Nananampalataya ako, ang ibig sabihin, naniniwala kang ito'y nangyari na. Of course, dahil ang Diyos ay hindi saklaw ng panahon, para sa Kanya ang mga bagay ay nangyari na, para naman sa atin ay mangyayari pa lang. Kailangan nating itugma ang ating pananampalataya doon sa sinabi ng Diyos sa Kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ang basihan ng ating pananampalataya. Ang paniniwala sa hindi nakikita. Ang paniniwala sa pag-asa na ito'y nangyari na. Hindi po mangyayari pa lang, kundi nangyari na.
Mahirap yan paniwalaan kung ang gagamitin natin ay natural na kaisipan. Tignan niyo po ang verse na ito sa Amplified Version. Now faith is the assurance of the things we hope for, being the proof of the things we do not see, the conviction of their reality. Faith is perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Tinatanggap mong totoong-totoo kahit ito'y hindi nahayag sa iyong natural na pandama. Ibig sabihin, hindi mo nakita, hindi mo nahawakan, hindi mo naamoy, hindi mo nalasahan, hindi mo man lang narinig. Pero dahil sinabi ng salita ng Diyos, iniakap mo yung pananampalataya mo sa salita ng Diyos, naniniwala ka, tapat ang Diyos sa kanyang salita. Batang-bata pa po ang taon na ito, barely 7 days pa lang. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin alam kung anong mangyayari sa taon na ito. Hindi natin alam ang mga problema ang ating haharapin, ang mga pagsubok, ang mga bundok na ating haharapin. Pero nakakasigurado tayo na tayo'y magtatagumpay sapagkat naniniwala tayo dakila ang grasya ng ating Panginoon. We believe grace is greater than all. Faith is in the realm of the invisible, impossible, and incredible. Let me put it this way. Faith sees the invisible, believes the impossible, receives the incredible. With God, nothing is impossible. Huwag mong tanungin kung kayang gawin ng Diyos. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Tanungin mo kung kaya mong paniwalaan. Dahil kung kaya mong paniwalaan, kayang gawin ng Diyos. Dahil ginagawa ito ng Diyos sa mga naniniwala. Bago pinagaling ng Panginoong Sus ang 2 bulag, tinanong niya ang 2 bulag, naniniwala ba kayong kaya ko kayong pagalingin? Sumagot ang 2 bulag, oo, naniniwala kami. Ang sagot ni Jesus, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pinaniniwalaan. Sa mga kapatid, ang paniniwala, ang pananampalataya, hindi opsyon. Ito ay isang necessity. Kung gusto natin bagtasin ang bagong taon, na puno ng basbas at pagpapala, pabor, biyaya ng Diyos, kailangan nating paniwalaan na ang taong ito ay pinagpala at pinaburan ng ating Panginoon. Ang ating pagpapala sa taong ito hindi nakasalalay sa maswerteng numero, hindi nakasalalay sa maswerteng kulay, at hindi rin po nakasalalay sa mga nunal na nakalat sa iyong katawan. Hindi rin nakasalalay sa galaw ng mga bituin. Ang ating pagpapala at pabor sa taong ito ay nakasalalay sa kasiguruhan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, at dahil dito pinagpala tayo ng Panginoon. Faith is not an option even as we embark ourselves in this great journey. It is of great necessity. Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe. You see right there, believing is not an option. You must believe that God exists and that God rewards those who earnestly seek Him. Interesting po yung word na please. Ang Greek word na ginamit po ay euaresteo. And also interesting to take note, ang word na euaresteo ay galing po sa root word na euarestos. Literally means fully agree. When you put that together, without faith, it is impossible to fully agree with God. Hindi ka makakasang-ayon sa Diyos kung walang pananampalataya. Sabihin man ng Diyos sa iyo, pinagpala ka na, pinaburan ka na, hindi ka makasagot ng amen sapagkat hindi ka naniniwala. Pero anuman ang sabihin ng Diyos patungkol sa iyo at ikaw ay naniniwala, ang sagot mo, amen. Bakit? Sapagkat ikaw ay naniniwala. Ang salitang amen, ang ibig sabihin ay agree.
That's why you respond, Amen. Hindi ba kuminsan kapag nakikinig tayo ng sermon at yung sinasabi ng pastor ay ating sinasang-ayunan, sinasabi nating Amen. Kahit hindi sabihin ng pastor magsabi ng Amen. It comes out naturally. Of course, iba-iba ang ekspresyon. Meron po mga taong malakas sumigaw ng Amen. Kung ikaw si Brother John, sumisigaw ka ng Amen. And you know that Brother John is in the house. Pero minsan merong tahimik, soft-spoken, banayad. Nag-i-amen din sila pero hindi kasing lakas ng amen ng iba. Yung iba po tumatango at nagsasabi ng amen pero tahimik lang. Pero ang ibig sabihin ng amen ay agree. You cannot say amen to everything that God has already pronounced over you if you do not have faith. Because faith is your only connection with God. And faith is the assurance that you can say amen to whatever God has promised. Nagsalita ng Diyos ng pagpapala sa atin. Diniklara ng Diyos sa kanyang salita, ang sino mang na kay Kristo ay pinagpala at pinaburan. Anumang taon ang bagtasin po natin, ang pagpapala ay hindi dinadala ng taon. Tayo nagdadala ng pagpapala sa anumang taon na ating pinapasok. Salamat sa nakalipas na taon. Pero let me just encourage you, laging hindi nauubusan ang Diyos ng magagandang bagay na inilaan para sa ating mga anak ng Diyos. Amen. Without faith, it is impossible to say amen to the promises of God. Without faith, it is very hard for you to say, I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have. I can do what the Bible says I can do. Affirmatively, nasasabi lang natin ito dahil tayo'y naniniwala. Basahin man natin ang salita ng Diyos at markahan natin ang mga pangako ng Diyos, nasasabi natin Amen dahil tayo'y naniniwala. Ganito po ang sabi ni Apostle Pablo, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Are you in Christ? Gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, ibinigay para sa atin. Pag na kay Kristo ka, ito ay oo para sa iyo. You don't have to beg. You don't have to say, please God. Kung gusto mong pagpalain ka, gusto ng Diyos pagpalain ka. Kung gusto mong gumaling ka, gusto ng Diyos gumaling ka. Dahil natutuwa ang Diyos, ma-enjoy natin ang tinapos na gawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kung meron man pinakamahalaga sa Diyos ay ang kanyang anak. 2 beses nagsalita ang Ama mula sa langit at sinabi niya, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kung meron man pinakamahalaga sa Diyos, ay ang tinapos ng kanyang anak. Sa sandaling ito'y iyong panampalatayanan at dito mo iakap ang iyong paniniwala upang ang iyong nakaraan ngayon at bukas ay magkaroon ng kasiguruhan. Natutuwa ang Ama na pagpalain ka, paboran ka at maranasan mo ang biyaya na kaloob ng tinapos na gawa ni Kristo. Now look at the verse. And so through Him, meaning through Christ, the Amen is spoken by us. We are the ones to say Amen. We say Amen to the promises God gave us for the glory of God. Naluluwalhati ang Diyos kapag natutupad ang mga pangako ng Diyos para sa atin dahil tayo'y na kay Kristo. Kaya ang response natin, Amen. Ibig sabihin, I agree. Sinabi ng salita ng Diyos, pinagpala ka na. Ang sabi natin, Amen. Sinabi ng salita ng Diyos, pinagaling ka na. Ang sabi natin, Amen. Sa lahat ng magandang pangako ng Diyos, sinabi niya na siya bagaman mayaman, naging mahirap, alang-alang sa atin upang sa kanyang paghihirap, guminhawa ang ating buhay. Ang sabi natin, Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos ay nabugbog at nasugatan. Sa kanyang mga sugat tayo'y pinagaling na. Ang sabi natin, Amen. Lahat ng mga pangako ng Diyos, ang response natin, Amen, Amen, Amen. Bakit ka nakakasabi ng I agree? Bakit ka nakakasagot ng Amen? Sapagkat mayroong pananampalataya. Ang pananampalataya ang nagsasabi, Amen!
Everybody shout, Amen! Yan po ang katiyakan ng pananampalataya. What we're going to do today is that we're going to look at one short story written in the book of Luke. Then out of the short story, we're going to extract 3 principles of faith. 3 prinsipyo ng pananampalataya na pwede nating magamit sa pagbagtas natin sa bagong taon na ito. Now, first, we are going to look at the story and then extract from the story 3 principles. Let's look at the story first. Luke chapter 5, verse 17, following verses. Basahin lang muna natin ang storya. Marami sa inyo ay familiar sa story na ito. Pero meron ding ilan sa inyo na you will be hearing the story for the first time. Luke 5:17. One day, as he was teaching, referring to Jesus, Pharisees and teachers of the law who had come from every village of Galilee, from Judea and Jerusalem were sitting there. And the power of the Lord was present for him to heal the sick. Verse 18. Some men came carrying a paralytic on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. Verse 19. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. Verse 20. When Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." Now let's jump to verse 24. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." Verse 25, immediately, he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. 26, everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." Take note, last line, we have seen remarkable things today. Let me ask you this question. Do you want to see remarkable things in your life this year? Yes. Mahina ang sagot nyo sa napakalakas na tanong. I'll give you another chance. Do you want to see remarkable things in your life this year? Yes. Certainly we do. That is why we need to talk about this. Kasi kung nangyari ito dati sa kwento na ito, learning the principle, there is a great assurance na kung ano nangyari sa kanila ay mangyayari sa atin. Provided that we learn the principle and we apply the principle. Allow me to share with you the 3 principles of faith. I call it timeless principles kasi hindi naluluma. Magbago man ang panahon, hindi magbabago ang mga prinsipyo na ito. 3 puntos ang gusto ko ibahagi sa inyo. Number 1, faith starts by hearing the right message. Not just a message, but the right message. Now, let's look at the story. Luke chapter 5, verse 17. One day, as he was teaching. Kung familiar kayo sa ministry ni Jesus, ang kanyang ministry ay threefold. Preaching, teaching, and healing. Bago siya nagpapagaling, nagtuturo at nangangaral. Hindi po albularyo si Jesus. Napupunta ka lang sa kanya at ikaw ay pagagalingin. Si Jesus bago magpagaling ay nagtuturo at nangangaral. Dahil ang pagtuturo at pangangaral ay naghahatid ng pananampalataya. At kung may pananampalataya, nangyayari ang milagro at himala. Dahil lahat ng pinagaling ng Panginoong Hesus na naitala sa Biblia, ang kanyang pumosong linya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kahit
ang buong kapangyarihan ng Diyos ay kumilos. Walang milagrong magaganap kung walang paniniwala. Doon po sa bayan na nilakihan ng Panginoong Jesus, ang bayan ng Nazaret. Sa kwento sa Biblia, hindi po siya gaanong nakapagpagaling. Hindi dahil naubusan siya ng kapangyarihan. Hindi dahil wala na siyang kapangyarihang magpagaling. Ang sabi sa Biblia, dahil sa kanilang pagdududa at pag-aalinlangan. Kaya kapag may pagdududa, kapag may pag-aalinlangan sa ating isip at damdamin, hindi maka-full operation ang faith. That is why you need the teaching and preaching of the right message. Dahil yung tamang pagtuturo at tamang pangangaral maghahatid ng pananampalataya. How do we know that Jesus was teaching the right message? The people are receiving faith. Pag tama ang pagtuturo, tumatanggap ng pananampalataya ang tao. Now look at the scripture. Romans chapter 10 verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message. Not the messages, not sermons, the message. Singular. Ilang message? Isa lang. There is only one message that brings faith. Only one message that brings faith. I'll explain to you in a little while. Hindi po messages, hindi po sermons. Kailangan po yung the message. Now look at the scripture. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. So ano po yung the message? The word of Christ. Yung the word of Christ, ito yung nagdadala ng pananampalataya. Sa Greek, ang nakasulat po ay to rematos Christo. The word of Christ, hindi po the word of God. Magkaiba po yung the word of Christ sa the word of God. Yung the word of God sa Greek ay ho logos to theo. Ang nakasulat dito ay to rematos Christo. Ibig sabihin, the word of Christ. Well, I realize, sa King James Bible, ang nakasulat sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Bishop, ang nakasulat sa King James, the word of God. Now, we have a problem here. NIV says, the word of Christ. King James says, the word of God. Pag na-encounter nyo ang ganitong problem, you have to consult the original text. Dahil yun po yung referee. Yun po yung pipito kung tama ang translation. Look up here. Walang perfect translation. Kaya kapag ang translation makakapagpabago ng meaning, you have to be very careful. May mga translation, mga kapatid, na kahit anong salin, hindi mababago ang meaning ng text. Pero dito, mababago kung ito'y word of God at hindi word of Christ. Tinatayuan po natin, and this can be affirmed by the scholars or watching this broadcast, pag tinignan ang Greek text, ang nakasulat po ay to rematos Christo at hindi po ho logos to theo. Anong pagkakaiba, Bishop, ng dalawa? Let me show you a comparative chart so you would see the difference. You can see this on your screen. The word of Christ, to rematos Christo, refers to the gospel. Oh, Bishop, how do you know? It is the gospel that is being referred to because of the rule of context. Bago nagkaroon ng Romans 10:17, sabi ni Paul, the word of Christ, meron pong Romans 1:16. Sabi ni Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. By the rule of context, same book, same writer, bago niya tinawag na the word of Christ, sa Romans 10:17, tinawag niya muna itong the gospel of Christ. So therefore, ang tinutukoy niyang the word of Christ is the gospel of Christ. Now, the rule of a larger context, si Paul din ang may sulat.
sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, tinawag niya itong the message of the cross. Because it is all about the finished work of Christ. Sabi niya, the message of the cross is the power of God. Interesting. The gospel is called the power of God, Romans 1:16. The message of the cross is also called the power of God in 1 Corinthians 1:18. Pag pinagsama nyo ito, isa lang ang may sulat. Si Apostol Pablo ang may sulat. Ang tinutukoy pong the word of Christ is the gospel. The gospel of grace, Acts 20:24. The message of the cross, 1 Corinthians 1:18. And it is the finished work of Christ. Ibig sabihin, it is very particular. It refers to the finished work of Christ. Whereas, when you compare it doon po sa Word of God, the Word of God is hologos to theo, refers to the whole Scripture, including the law, including Old and New Testament in general. Kaya pag pinagtabi mo ang dalawa, madali mo ma-spot ang pagkakaiba. The Word of God is much bigger. Nandun lahat. Ang Word of Christ, mababasa mo sa Word of God. Pero hindi lahat ng mababasa mo sa Word of God ay Word of Christ. Dahil ang Word of Christ is particular, the gospel. Whereas the Word of God is in general, everything you can read in the Bible. The Word of Christ is part of the Word of God. But not everything in the Word of God is the Word of Christ. Because the Word of Christ is the gospel. The law is in the Word of God. But the law is not part of the gospel. The gospel brings faith. The gospel brings healing, life, blessing and favor. Whereas the law brings condemnation and death. Pero parehas mong mababasa sa isang aklat, the Word of God. We're not against the law. Please take note. We're not preaching against the law. Sabi ni Apostle Paul sa Romans 7:12, the law is good, holy, and righteous. The problem is not the law. The problem is us. Sa bagsak nating kalagayan, wala tayong kapasidad sundin ang kautusan. Ang kautusan na ibinigay hindi po para maging paraan ng kaligtasan. Ibinigay ang kautusan para maging salamin at makita ng taong kanyang bagsak na kalagayan, tumawag ng awa at ibinigay ng Diyos ang grasya sa pamagitan ni Jesucristo. Ang purpose ng kautusan, dalhin tayo sa dulo ng sarili at ihatid tayo kay Kristo na siyang tagapagligtas. But the law cannot save. That is why the law was not given to save us. Of course, ang ginawa ng religion, gumawa siya ng relihiyon mula po sa pagbibigay ng kautusan. Do this, do this, do this, do this, do this, do that, do that, do that, do that, do. Gawin mo to, maligtas ka. The problem is that we cannot do. Not that we do not want to do. The problem is we cannot do. Why? Because of the problem of the sin nature we inherited from Adam. Kaya po, pagka wala ang word of Christ, there is no way we can receive faith, there is no way we can cry out for mercy, and there is no way we can be saved. Kaya ang paraan ng kaligtasan ay sa pamagitan ng mabuting balita. Ang kapangyarihan ng Diyos magligtas ay sa pamagitan ng mabuting balita ng tinapos na gawa ni Kristo. At kapag narinig mo ito, dadapuan ka ng pananampalataya. At pagdating ng pananampalataya, tatawag ka. Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Amen. 2 Corinthians chapter 3 verse 7, 8 and 9. But if the ministry of death written and engraved on stones was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory
was passing away. Ano po ang tinawag niyang ministry of death? Look at the scripture. Ano yung tinawag niyang ministry of death? Written and engraved on stones. Ano sa palagay niyo ang tinutukoy ni Pablo? The law. Ano po ba yung isinulat at inukit sa bato? The law. Kaya ang tawag ni Paul sa kautusan is the ministry of death. Now, look at the contrast, verse 8. How will the ministry of the Spirit not more glorious? Yung ministry of the Spirit refers to grace. O Bisa, paano mo nasabing ang ministry of grace refers to grace? The ministry of the Spirit refers to grace. Because of Hebrews 10:29, ng Spirit ay tinawag na the Spirit of grace. Kaya yung the ministry of the Spirit is the ministry of grace, sabi ni Paul, more glorious. Now look at verse 9. For if the ministry of condemnation had glory. Ano yung tinutukoy niyang ministry of condemnation? Same thing. Yung tinukoy niyang the ministry of death. Sa verse number 7 and 8, ano po yung tinukoy niyang the ministry of death? The law. Pagdating sa verse 9, ano yung tinukoy niyang the ministry of condemnation? The law. Look at the contrast. The ministry of righteousness exceeds much more glorious or much more in glory. Anong tawag po sa ministry of righteousness? Grace. Bisa, paano mo nasabi ng ministry of righteousness is grace? Because of Romans 5:17. Sabi sa Romans 5:17, the abundant provision of grace and of the gift of righteousness. Magkasama yung grace and righteousness. Kaya kung merong ministry of righteousness, because there is the ministry of grace. Now, let's look at the contrast, the chart, a contrast between two ministries. The law versus grace. The law is called ministry of death, and it was glorious. The law is called ministry of condemnation. It had glory. Anong pansin po ninyo? Past tense. Tapos na. Ang kalawalatian ng kautusan ay tapos na. Was glorious. Had glory. I contrast natin sa ministry of grace. Grace is the ministry of the Spirit. More glorious. The ministry of grace is the ministry of righteousness. Exceeds. Present tense, right now. Exceeds much more in glory. Ibig sabihin, lumipas na ang kautusan. Ang meron ngayon ay ang grasya ng ating Panginoon. Now, gaano kahalaga ito pag pinag-uusapan natin ng pananampalataya? Dahil ang nagdadala ng pananampalataya ay hindi po ang kautusan. Ang nagdadala ng pananampalataya ay ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. That is why that is what we preach. Hindi ko alam kung gaano na kayo katagal dumadalo sa community na ito at kayong nanonood ng broadcast, hindi ko alam kung gaano na kayo katagal nanonood ng aming broadcast. Pero kung matagal na kayong uma-attend at nanonood, napansin nyo na siguro na I have only one message. Hindi ako nagpalit ng mensahe kahit kailan. Nagpalit ako ng text, nagpalit ako ng title, nagpalit ako ng theme. But I do not change the message. Why? I do not have the right to do that. Mensahero lang po ako. Hindi po ako pwedeng gumawa ng mensahe. Ang pwede kong baguhin ay teksto, ang pwede kong baguhin ay title, topic, and text. But I cannot change the message. Anong ibig sabihin? Kapag ikaw ay spokesperson ng presidente, ang responsibilidad mo lamang ay bigkasin sa mga tao ang mensahe ng presidente. Tama po ba o mali? Tama. Sa araw na may sinabi ka na hindi pinapasabi ng presidente, yan ang huling araw ng iyong trabaho. Tama po ba o mali? Tama. Kung ako ang tatanungin, kung ano ang mensahe, tatanungin ko kung ano pinapasabi ng Diyos.
Tinanong ko na siya, God, anong gusto mong sabihin ko sa iyong mga anak? Sumagot ang Diyos, ang sabihin mo sa aking mga anak ay kung anong tinapos ng aking anak sa krus ng Kalbaryo para sa kanila. Amen. Sabihin mo sa kanila, mahal na mahal ko sila. Sabihin mo sa kanila, hindi ako galit sa kanila. Sabihin mo sa kanila, pinagaling ko na sila, pinagpala ko na sila, pinaburan ko na sila. Sabihin mo sa kanila, maganda ang plano ko sa kanila. Amen. Jesus did not come to condemn the world. Why should we? Have you noticed that? Religion condemns. Jesus did not come to condemn. Why should we condemn people? Huwag nating husgahan ang mga tao. Sabihin lang natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos, ang grasya ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pag ito'y narinig po nila, ang kabutihan ng Diyos ay darating sa kanila. Ang sabi sa Bible, it is the goodness of God that brings people to repentance. Repentance, metanoia, change of mind. When you change your mind, you change your heart, and you change the way you live. Ang tunay na pagbabago ng buhay ay hindi ho nanggagaling sa galit ng Diyos, nanggagaling sa kabaitan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos. Shout amen. Kaya yun po ang kailangan paulit-ulit na sinasabi. That is what we do here. My responsibility is to make sure that I teach you the word of Christ. This is not about numbers. We're not building our kingdom here. This is not even about popularity or even about money. This is about telling the people what Christ has accomplished on the cross for us. Kaya yun ang ating mensahe. Wala akong ibang mensahe. Paulit-ulit lang po ang aking mensahe. Now, if you do not like my message, that is not my problem. That is your problem. I only come here to preach His message. Walang iba. Paulit-ulit kong bibigkasin sa inyo ang tinapos na gawa ni Kristo. Pinagpala na kayo, pinagaling na kayo, pinaburan na kayo, pinatawad na kayo, ligtas na kayo. Hindi nagbabago ang plano ng Diyos sa inyo. Maganda ang plano ng Diyos sa inyo. Amen. Ang ganitong kaisipan ay magandang baunin pagbagtas natin dito sa bagong taon sapagat ang mga ito'y nagdadala ng pananampalataya. Can you say amen? Amen. Number 1, faith starts by hearing the right message. Pag tinanong kayo, what is the right message? The answer is the finished work of Christ. What is the right message? And the finished work of Christ is called the gospel of grace, the message of the cross. Pag yan ang naririnig natin, dumadating ang pananampalataya. Now, are you hearing the right message? Are you in the right church to hear the right message? Yan po ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang kailangan maglakbay ng malayo para marinig ang tamang mensahe. May mga tao, they're looking for comfort. Dito na lang tayo magsimba. Malapit pa. Okay yun, kung tama ang mensahe. Pero kung malapit at mali ang mensahe, may mga taong nagtatravel ng malayo para makapunta at makarinig ng tamang mensahe. Bakit? I'll tell you why. You cannot exercise faith beyond your actual knowledge of the Word of Christ. Kapag walang actual na knowledge sa Word of Christ, you cannot exercise faith. Alam niyo po ba na walang maliligtas kung walang mangangaral ng kaligtasan? Walang gagaling kung walang mangangaral ng kagalingan. Wala pong uunlad ang buhay kung walang nangangaral ng kaunlaran. Kasi people cannot exercise faith from a vacuum. There has to be a starting point. Saan ko iaakla ang aking pananampalataya? Parang barko. Kahit may angkla,
Hindi ba dapat ang angkor o ang angkla ng barko ay ikapit mo doon sa pagkakapitan upang ito'y mayroong tibay? Ganun din po. Ang paniniwala natin ay hindi po pwedeng iakap kung saan-saan. Kailangan iakap natin sa mensahe ni Kristo. Si Kristo ay namatay para tayo'y mabuhay. Si Kristo'y naghirap para tayo guminhawa. Si Kristo'y nabugbog at nasugatan para tayo gumaling. Substitution ang tawag dyan. Kinuha niya yung pwesto natin sa krus. Tayo ang dapat mamatay sa krus. We deserve to die because the wages of sin is death. Si Jesus hindi dapat mamatay. Inako niya yung ating pwesto dahil sa pagkatapos ng kanyang tinapos na gawa, tayo naman ay napatawad na sa ating kasalanan. Tayo naman ay niligtas na. Tayo po'y pinagaling, pinagpala at pinaburan. Shout, Amen. Number 1, faith starts by hearing the right message. Number 2, the right message activates faith. Ang tamang mensahe, by the way, what is the right message? The finished work of Christ, yun po ang nagdadala ng faith. At kapag meron ng faith, ang nag-activate ng faith na yan, still the right message. That is why you don't just hear it once. Huwag ko kayong magpadala sa paniniwala. Narinig ko na yan. Alam ko na yan. That is counterproductive. That is not true. Huwag ko kayong maniwalang narinig nyo, minsan alam nyo na. You need to hear it again and again and again. How do you master things? By repetition. You master the knowledge of the finished work of Christ by hearing it again and again and again. Gaano bang karaming kaalaman ang kailangan natin para makapasok tayo sa langit? Isa lang. Hindi ka po papasok sa langit at bago ka pumasok may Bible quiz. Tatanungin ka, sino ang asawa ni Moises? Ah, Diyos ko! Kamot ka ng ulo. Sino ang bunsong anak ni Jacob? Patay tayo dito. You see? At alam niyo po ba na maraming mensahe paglinggo is just mere book report telling you what they themselves can read in the Bible? Merong nagsabi, alam niyo ba na merong 1,000,000 tuldok sa Book of Genesis? Diyos ko, anong pakialam ko sa tuldok? Ang mahalaga ay yung tinapos na gawa ni Kristo na nagtuldok ng aking problema, nagtuldok ng aking kasalanan, nagtuldok ng aking sakit. Can you say amen? Ibig sabihin, meron po mga sermon that would not affect your eternity. We do not do that here. We only preach what will affect your eternity and what will make you enjoy this life temporarily. Ang layo nyo sa langit, isang dangka lang. Hindi nyo alam kung kailan kayo tatawid sa kabila. So habang hindi ka pa tumatawid, enjoy your life here. Dahil pagkatapos ng buhay dito, nandun ka na sa piling ng Diyos. Maraming bagay na hindi makakapekto ng ating buhay. Just let it go. Let it go. Let it go. Ang pinakamahalaga sa lahat ay kung anong tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Dahil yun ang entrance mo sa langit. Hindi ka makakapasok sa langit kung wala yung tinapos na gawa ni Kristo. Yun ang nagbayad ng iyong atraso sa harapan ng Diyos. At nung siya'y namatay, hindi po siya nag-down payment. Nag-full payment siya. Magkaiba ba ang down payment sa full payment? Kapag full payment, mga kapatid, wala ka na bang alalahanin sa isip?
Hindi ba pag nag-down payment ka, merong monthly amortization? Hindi mo pa hawak ang original OR and CR? Hindi ba't Xerox lang ang binigay sa'yo? Hindi ba't kapag hindi ka pa bayad ng bahay, hindi mo hawak ang titulo? Kaya pag bayad mo, may utang ka na uli. Nagbayad ka na naman, may utang ka na naman uli. Hindi matapos-tapos. At ang pinakamasayang araw ay nang maibigay mo na yung final payment. Nang maibigay mo yung final payment, inabot sa iyo ang titulo. Inabot sa iyo ang original OR and CR. Pwede ka nang mahimbing na matulog. Dahil alam mo, wala ka nang intindihin. Mga kapatid, kung bakit may kapayapaan ang ating isip, pagbagta sa bagong taon, wala po tayong monthly amortization, spiritually speaking. Binayaran lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, so we can enjoy this life. You can enjoy this life. Ang susunod dito, buhay na walang hanggan. At ang aking pakiusap, huwag kayong mauna. Sabay-sabay tayong sumalubong sa Panginoon sa kanyang mapalad na pagbabalik. Shout amen. Faith does not work with the wrong message. If you are in the wrong church, hearing the wrong message, faith will never work. Kapag mali ang turo, hindi po mag-operate ang faith. Kapag sabi ng pastor, wala nang kagalingan. Sinong gagaling? Wala na nga. Walang himala! Sabi ni Nora Honor. Sino pa ang tatanggap ng himala? Ang tawag sa mga yan, cessationist. Ang cessationist ay grupo ng mga individuals na naniniwala lumipas na ang panahon ng milagro. Paanong lilipas ang panahon ng milagro kung ang Diyos ng milagro hanggang ngayon ay umiiral? Meron pa ring milagro. At ang pinakamalaking milagro ay ang born again. Ikaw ay ipinanganak na muli. Yan ang pinakadakilang milagro sa lahat. Can you say amen? Amen. Faith does not work with the atheist. Kung hindi ka naniniwalang may Diyos, saan manggagaling ang milagro mo? Ang Diyos ang gumagawa ng milagro. Kaya kailangan ang pananampalataya ay narinig mo sa tamang mensahe at nag-ooperate po yan sa tamang mensahe. Now look at the story. Luke chapter 5 verse 18. Some men carrying a paralytic on a mat tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this, why? Because of the crowd, what did they do? They went up on the roof, lowered him on his mat, threw the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. And what did Jesus notice? When Jesus saw their faith, nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Paano nakita ang pananampalataya? Dahil sa kanilang aksyon. Makinig, hindi mo lalagyan ng aksyon ang iyong pananampalataya. Yun ang turo sa atin ng religion. Faith without works is dead. So yung faith mo, lagyan mo ng aksyon. Mali. Yung faith mo, umaaksyon. Yung pananampalataya mo mismong umaaksyon. Why? Faith never quits. Always find God's way. Hindi sumusuko. Dumating po yung 4 na magkakaibigan, bit-bit ang kanilang paralitikong kaibigan. Pagdating nila sa bahay, puno ng tao. Hindi nila sinabing, wow, this is a bad day. Hindi kalooban ng Diyos ang araw na ito para gumaling ka, balik na lang tayo next time. Or, kung kalooban ng Diyos, gumaling ka, dapat sana mayroong upuang nakalaan para sa iyo. Dapat mayroong parking para sa iyo. Dapat hindi mahirap. Dapat easy lang. Hindi po. Ang pananampalataya ay hindi sumusuko. Ang pananampalataya hindi umaayaw. Ang pananampalataya hindi tumitigil. Naalala niyo po mapatid yung istorya ng babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Mababasa niyo yung istorya niya sa Mark chapter 5. Ang sabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Hindi madali ang gagawin niya.
Ganon din, predicament ang naharap niya. Yung apat na magkakaibigan, maraming tao. Yung babaeng inagasan ng dugo, maraming tao. Ang hawakan ang kanyang balikat, mas madali kaysa hawakan ang laylayan ng kanyang damit. Pero nagawa niyang hawakan ang laylayan ng kanyang damit. Laylayan ng damit ni Jesus. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi sumusuko. Ang tunay na pananampalataya ay na-activate dahil tama ang mensahe na yung narinig. Naalala niyo po ang istorya ni Bartimeus. Siya po'y bulag. Ang istorya po niya ay mababasa niyo sa Mark chapter 10. Siya po ay nandoon sa daan, by the roadside, going to Jericho. Si Jesus ay dadaan. Hindi niya naman nakita, pero nauliligan niya na dadaan si Jesus. Siya'y sumigaw ng malakas, Jesus, anak ni David, kahabagan mo ko. Narinig siya ng mga tao. Sabi ng mga tao, tumigil ka! Shut up! Ingay mo! Naabala ang religion namin. Tumigil ka! Tumigil ka! The Bible says, Bartimeus shouted all the more. Habang pinipigil, lalong nanggigigil. Habang pinipigil, lalong nagsusumigaw. At narinig ni Jesus ang sigaw ng kanyang pananampalataya. Ang sabi ni Jesus, tawagin niyo siya. Pagtayo niya, tinapo niya ang kanyang balabal. Mahalaga po yung balabal na yon. Kasi yun yung ID na ikaw ay bulag. At ang mga tao makakita ng balabal na yon, lilimusan ka. Kasi ang balabal po na yon ay supplied ng government. Parang ID para hindi ka nagbubulag-bulagan para lang makakuha ng limos. Malalaman ng mga tao na siya ay may balabal, dahil ang balabal na yon ay nagsasabi, bulag yan, limusan natin. Nung tawagin sa ni Jesus, itinapo niya ang kanyang balabal. Ang sabi niya, this is my day. Ito ang araw ng aking milagro. Ito ang araw ng aking himala. Tinanong si Jesus, what do you want me to do for you? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Sumagot si Bartimeo, I want to see. And Jesus said, receive your sight. And Bartimeus was miraculously healed. Bakit? Hindi po siya tumigil nung pinapatigil po siya ng mga tao. Ang babaeng inaagasan ng dugo'y gumaling. Bakit? Dahil hindi siya tumigil kahit nahihirapan po siya na gumapang at mahawakan ng laylayan ng damit ni Jesus. Kuminsan naman ganitong kwento pumapasok sa isip natin dahil sa kanilang gawa. Hindi po. Yung kanilang gawa ay gawa ng pananampalataya na mayroon sila. Dahil lahat ng pinagaling ni Jesus, ang kanyang pumosong linya, ang sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Meron ako nakausap, ang sabi niya, Bisa, bakit pinagaling ka ng iyong pananampalataya? Hindi ba ang pananampalataya ay sa Panginoon? Bakit tinawag na iyong pananampalataya? So, ibig sabihin yung pananampalataya ay atin? Hindi po. Hindi kasi pwede magkaroon ng sariling pananampalataya because you're spiritually dead. Ba't sinabi ni Jesus iyong pananampalataya? Let me explain it this way. Kapag binigyan ka ng tatay mo ng kotse, sa'yo yung kotse, tinanong ka ng kaibigan mo, kaninong kotse ito? Ang sabi mo, bigay ng tatay ko. Na hindi ko tinatanong kung paano ka nagkakotse. Ang tinatanong ko lang kung sinong may-ari ng kotse. Anong simpleng sagot? Ako. Akin ang kotse na yan dahil bigay yan ng tatay ko. Ibig sabihin, there is the sense of ownership. Hindi atin ang pananampalataya sapagkat hindi naman tayo pwede mag-produce ng pananampalataya. Pero yung pananampalataya ay naibigay na sa atin. There is the sense of ownership. Now it becomes your faith. It is His faith because it's given to you. Now it becomes your faith. Your faith has made you whole. Parang sabi ni Apostol Pablo, my gospel. Paano siya nagkaroon ng sariling gospel? Wala naman siyang sariling gospel. Kaninong gospel sa Diyos. Pero dahil pinagkatiwala sa Kanya, there is the sense of ownership, my gospel. Same with faith.
May sense of honor siya. Binigay na sa atin. Every time tanungin tayo, kaninong pananampalataya yan? Aking pananampalataya. Alam mo kung anong ibig mong sabihin dahil naibigay yan sa iyo ng Panginoon. Hindi mo kailangan palaging ipaliwanag ang sarili mo sa ibang tao. At least alam mo, sa harapan ng Diyos, ang pananampalataya ay hindi sa iyo, bigay yan sa iyo ng Diyos. Amen. Philippians chapter 2 verse 13. That energy is God's energy. An energy deep within you. God Himself, willing and working at what will give Him the most pleasure. Hindi sariling lakas. Yung lakas na yan ay lakas ng Diyos gumagawa sa iyo. Yung faith ang gumagawa sa iyo. Hindi mo nilalagyan ng gawa ang faith. Yung faith mo ang gumagawa. Kaya hindi sumusuko. Walang daan. Naghanap ng daan. Binakbak ang bubong para maibaba ang may sakit. Mahirap gumapang para mahawakan ng laylayan ng damit ni Jesus, pero nagawa. Mahirap sumigaw ng sumigaw sa napakaraming mga tao, pero hindi tumigil si Bartimeo sa pagsigaw. Natanggap nila ang kanilang milagro. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya galing sa tamang mensahe, hindi sumusuko, hindi tumitigil. Nanalangin ka, paggising mo, may sakit ka pa rin, patuloy kang mananalangin. Nanalangin ka at nagdeklara ka, meron ka pa rin nararamdaman, patuloy akong magdideklara sapagkat tapat ang pangako ng Diyos. You will never stop believing. You never stop declaring. Shout amen. It gives God the greatest pleasure to see you enjoying His grace through the finished work of His Son. Number 1, faith starts by hearing the right message. And by the way, what is the right message? The finished work of Christ. Number 2, the right message activates faith. And number 3, I'll close with this, faith releases the power of God. Ang nagre-release ng power ay ang faith. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yung babaeng inagasan ng dugo for 12 years. Anong sabi ni Jesus nung siya kinausap? Babae, lakasan mong yung loob. Pinagaling ka ng aking damit. Yung ba sinabi ni Jesus? Hindi. Mantakin ninyo kung sinabi ni Jesus, pinagaling ka ng aking damit. Pag-aagawa ng tao ang damit ni Jesus. Ang mga tao pa naman napaka-religyoso. Makabalita na yung tubig na yan nakapagpapagaling, kukuha ang tao ng tubig. Yung langis na yan nakapagpapagaling, kukuha ang langis ng tao. Kapag sa bundok na yun, pag umakyat ka, gagaling ka, akit ang tao sa bundok na yan. Ganyang kareligyoso ang mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, pinagaling ka ng aking damit. Mahuhubaran si Jesus. Pag-aagawa ng tao yung kanyang damit. Hindi ho ang damit ang nakapagpapagaling. Ang paniniwala kay Jesus ang nakapagpapagaling. Amen. Amen. One time, meron po akong dinalaw na may sakit. As normally, nagdadala ako ng langis. Pero this time, hindi ako nakapagdala ng langis. So pagdating ko doon sa bahay, nang may sakit, ang sabi ko doon sa pamilya, meron po ba kayong langis dito? Sumagot yung pamilya, wala po ba kayong dala? Demanding nakalimutan ko magdala talaga ng langis. Sabi ko, hindi po ako nakapagdala. Hanap sila, wala pala silang langis. Sabi sa akin, pwede po ba cooking oil? Sabi ko, pwede naman. Kahit naman ng oil, pwede. Hindi naman oil nagpapagaling, faith. So naglabas po sila ng cooking oil nasa isang maliit na mangkok. So nagpray kami. Sinausaw ko yung aking kamay, hindi naman sinabi kapiprito pa lang. So pag sausaw ko ng aking kamay, mainit. Inilagay ko agad sa noo nung may sakit. Ang sabi nung may sakit, oh, the power of God. Oh. Gumaling. 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 Kaya kahit anong langis, pwede.
Dahil hindi lang isa nagpapagaling. Pananampalataya kay Jesus ang nagpapagaling. Amen. Luke chapter 5 verse 20. Let's look at the story. When Jesus saw their faith, He said, "Friend, your sins are forgiven." Let's jump to 24. But that you may know that the Son of Man, referring to Himself, has authority on earth to forgive sin, He said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." What happened in verse 25? Immediately, He stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. Gumaling po ba? Na-release po ba ang kapangyarihan ng Diyos? Verse 26, everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." Kung gusto nyo makakita ng remarkable things sa taon na ito, i-release nyo ang inyong pananampalataya at ideklara nyo ang inyong pananampalataya. Shout amen. Amen. And how do we do that? Let me give you the life application. Number 1, declare what you believe and believe what you declare. Bigkasin mo ang iyong pinaniniwalaan. Naniniwala ka bang magaling ka na? Bigkasin mo. Naniniwala ka bang pinagpala ka na? Bigkasin mo. Ang problem sa iba, binigkas ng pananampalataya nung umaga, binawi nung gabi. Nung umaga, magaling na ako. Nung gabi, mamamatay na ako. Oh, siya rin ang kumontra. Huwag mong kontrahin yung diniklara mo na. Sinabi mo na, pinagpala ka na, pinagaling ka na, pinaboran ka na, kahit ano ang iyong makita, kahit ano ang iyong maramdaman, panindigan mo, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Amen. Ang sumasaklaw po dyan ay ang law of faith number 2. Faith speaks, you will have what you say. You have to say it. Wala kayong mababasa sa Bible na nag-pray si Jesus sa may sakit at hiniling niya sa Ama na pagalingin ng may sakit. Never you can read that in the Gospels. Lahat ng may sakit, pinagaling niya sa anong paraan? Kinausap niya yung sakit. Sinabi niya sa sakit, umalis. Kinausap niya ang bundok. Kinausap niya ang puno. Kinausap niya ang hangin. Kinausap niya ang bagyo. Kinausap niya ang mga pangyayari. But never you can read in the Bible that He asked God to heal the sick. We do that. Lord, dalangin namin ng aming kapatid, pagalingin mo kung kalooban mo. Kundi naman, Lord, kunin mo na siya. Malaki na ang kanilang nagagastos. Nakakaawa na ang pamilya. Kunin mo na, Lord! Oh, grabe naman panalangin yan. Parang walang pananampalataya. How do you pray for the sick? Inuutusan natin ng sakit. Sa pangalan ni Jesus, cancer, umalis ka. Cancer, matunaw ka. Bakit? Sapagkat meron kang authority para i-release yung miracle sapagkat nandun yung pananampalataya. Sakit, gumaling ka. Problema, malutas ka. Yung passbook ninyong malapit ng mapanser. Taas mo kay Lord. Kausapin mo. Magkapera ka. O Bishop, saan yan? Sa Bible. Nasa Bible po yan. Kinausap ni Jesus ang punong igos. Kinausap ni Jesus ang alon, ang bagyo. Na hindi ko sinasabi na magic, magkapera ka at biglang pupunta ka sa bangko at mag-withdraw ka. Ha? Lalo na kayong nanonood sa broadcast na ito. Huwag kayong gumawa ng issue. Tinuturuan ko po ang mga kapatiran na mag-exercise ng faith. Paano? Bigkasin mo. Na pag sinabi mo, yung iba, takan-taka ko, kumuha kayo ng passport, nag-expired, na hindi nyo nagamit ni minsan. Pakuha-kuha pa kayo ng passport.
itaas mo kay Lord. Sabihin mo, in the name of Jesus, matatatakan ka. Oh. Hindi ibig sabihin, bukas, mabiyahe ka na. Hindi po. Hindi po. Pero ibig sabihin, nire-release mo yung faith mo. Dinideklara mo. Maaaring hindi agad-agad. Pero dahil narinig ng Diyos, ang sabi ng Diyos, yan ang gagawin ko sa iyo. Pinagpala kita at pinaburan kita. Shout amen. Say it. The Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speak. You have to say it. Kaya lagi natin sinasabi, ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Gusto nyo bang mabuhay ng mahaba? Declare it. Sabi ng psalmist, I will not die, but live. Do not die. Yet, live longer. Dahil gusto ng Diyos, ma-enjoy ninyo ang pagpapala at pabor ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kailangan pong bigkasin. Minsan, sa pag-aaral ng buhay ng may buhay, hindi ko lang alam kung kayo seryoso sa pagtingin sa buhay. Kung minsan may mga maaga pong namamatay, hindi natin alam ang dahilan. Only God knows. We do not want to judge people. Only God knows. But we found out somewhere along the line, maaring may mga confession. Katulad ng isang kilala kong pastor. Ang sabi niya, pwede na akong kunin ni Lord. Nung umaga namatay. Kinuha nga ni Lord. Why you say that? Pwede na akong kunin ni Lord. Now, of course, baka yung iba sinasabi niya out of just commitment to the Lord and love to the Lord. No. You say words of faith. I will not die but live. I am healed. I am blessed. I am highly favored. I am a child of God. Meron pa nga ako narinig, sabi, ako hanggang 60 lang ako, mamamatay na ako. Ba't hindi ka pa nagpasukat? Can you imagine those words? Death words po yun. Bumalabas sa bibig. Lumalabas sa bibig. Huwag lalabas sa bibig natin ang ayaw nating mangyari. Baliktarin mo. Lahat ng gusto mo mangyari, bigkasin mo ng bigkasin. Bigkasin mo ng bigkasin sapagkat yan ay tinig ng pananampalataya. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Number 2. Act on your faith. Aktuhan mo ang iyong pananampalataya. Kagaya nung 4 na magkakaibigan, inaktuhan ang pananampalataya. Tulad ng babaeng inaagasan ng dugo, inaktuhan ang pananampalataya. Tulad ni Bartimeus, inaktuhan ang pananampalataya. Ano pong gumagabay na batas? Law of faith, number 3. Faith acts. You need to act on your faith. Aktuhan mo ang iyong pananampalataya. Naniniwala ka bang pinagpala ka na? Aktuhan mo. Alisin mo ang poverty mentality. Mahirap lang kami. Pinanganak kaming mahirap. Mamamatay kaming mahirap. Tanggap ko na. Talagang mahirap lang kami. Ano pa magagawa ko? Itanggap mo na. Can you imagine? It's just dead end. Saan pa tayo pupunta? Tanggap mo na. Anong gagawin ko? Paano kita ipag-pray na pagpalain ka? Tanggap mo na. Paano kita ipag-pray na gumaling ka? Tanggap mo na. Kaya huwag niyong tatanggapin ang hindi galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos ang kahirapan, huwag niyong tanggapin. Hindi galing sa Diyos ang karamdaman, huwag niyong tanggapin. Hindi galing sa Diyos ang kahirapan, huwag niyong tanggapin. Lahat ng bagay na hindi galing sa Diyos, i-resist natin. Lahat ng bagay na produkto ng tinapos na gawa ni Kristo, paniwalaan natin, tanggapin natin ang pabor, pagpapala, kagalingan at himala. Shout amen. It is important to live with this application. Basahin natin, malakas, sabay-sabay. Application number 1. Naideklara nyo na po ba na ang taon na ito ay pinagpala at pinaburan? Naideklara nyo na po ba na kayo malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba? Please do that. Not only once, but do it again and again and again. Always do that again and again. Number 2, you need to act on your faith. Yung faith mo ay inaktuhan mo
sapagat yung pananampalataya ay umaakto sa kanyang sarili. Ang dalawang application po na ito ay gumagabay dito ay ang prinsipyo ng pananampalataya na magagamit natin sa pagbagtas natin sa taon na ito. Number 1, principle. What is the right message? Number 2, and number 3, and the big idea is, in Christ, I start my journey with faith. Are you in Christ? You start your journey with faith. Umpisahan natin ang taon na ito, mayroong deklarasyon ng pananampalataya. Amen. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you who are watching this broadcast the opportunity to receive Jesus today. And you can also start your journey with faith by receiving Jesus, be saved, and start your journey with faith. Manalangin po tayo ng pagtanggap if you want to receive Jesus. Taas natin ang ating dalawang kamay. Pikit natin ang ating mata. Kayong nanonood sa broadcast na ito at maging sa mga narito sa loob ng bulwagan na ito, samahan po natin ang ating mga panauhin sa pamagitan ng panalangin ng pagtanggap. Manalangin po tayo, Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, itinataas ko po sa iyong harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon dito sa loob ng bulwagang ito at maging sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Of course, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, binabati ka namin. Mula po dito sa EMI, we would like to say, welcome to the family of God. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. Isang beses pa, ano po ang big idea? In Christ, I start my journey with faith. How do you do that? By declaring your faith and by acting on your faith. Can you say amen? Amen. Ang banal na komunyon ay akto ng ating pananampalataya. Dahil ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Every time na iniinom po natin ang katas ng ubas, we are declaring by faith na tayo pinatawad na sa lahat ng ating kasalanan. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa tuwing kinakain natin ang ostya, dinideklara natin ang ating faith na sa kanyang mga sugat, ako'y magaling na. Kaya ito po sa kanyang sarili is a declaration of our faith na pagbagtas natin dito sa bagong taon na ito, tayo po'y hindi lang pinatawad, tayo rin ay pinagpala, pinaburan, malusog, malakas, masigla, and we can enjoy this year because of the blessing and the favor of God through the finished work of Christ. Can you say amen? Ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa banal na komunyon. Kunin niyo po ang inyong communion elements, mga kabiyaya, dyan po sa mga nanonood sa broadcast, and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo, gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Are you in Christ? How do you start your journey? With faith. Simulan natin ang taon na ito ng may pananampalataya. Bigkasin natin ang pananampalataya. Aktuhan natin ang ating pananampalataya. Tayo'y pinagpala na at pinaburan ng Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday. Purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!